Nagbalik ang alaala sa bakbakan nila Kasparov at Judith Polgar noong araw sa endgame part na lumabas kahapon sa laban round number 8 sa pagitan nila World Championship Challenger Sindarov at Van Forest ng Netherlands. Yan po ang ating i-analyze na pisakang naganap kahapon, pero bago yan mga kamatyas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload. Ang sabi po dito, 4 moves made by force, mamatihin ng puti. Congratulations po sa mga nakakita. Ayan, Check. shout out sa mga Check. nakakita. Marami-rami pong nakakita ng Check. solution. Sacrifice rook, tapos king move, check, aangat lang ang king, walang ibang tira ang black, kung hindi itutulak yung pawn at mamamatchas pawn. Wow! Ang ganda ng puzzle. Ang gaganda po at mga cute ang mga puzzle dito. Unique sa Internet Chess Club application. Kung wala ka pa po, mag-download ka na. Makikita nyo lang po ang link site sa description ng video na ito at downloadable sa Play Store at App Store lang. Madali lang po mga kamatyas. Download na po kayo. Okay. White dito si Van Forest. Black si Sindarov. Nag-D4. Knight F6. C4. E6. Knight F3. D5. Ayan. Para po sa inyong kaalaman mga kamatyas, kapag ka ganitong nagna-Knight F3 muna, kasi madalas nating nakikita, di ba, yung Knight C3. Pero magbi-Bishop B4 kasi yan eh. Nimso Indian ang kauuwian. Ayaw ni Van Forest o may iniiwasang opening kapag inuna yung Knight. Umiiwas sa Nimso Indian battle. Nag-D5 naman. Approaching Queen's Gambit na. Nag-G3. Okay. From Queen's Gambit, Katalan ang gustong mangyari ni Van Forest. Diyan na niya iniuwi, no? O Katalan opening na to. Castling, castling. At ayun. Ito naman yung open variation ng Katalan. Kasi pagka nag-C6, B6, considered close Katalan po ang variation na yon. Kinapture ang pawn C4, Queen C2, gusto kagad ni Van Forest bawiin, at C6, ayun. Dito naman po medyo unique yung tinira ni Sindarov kasi sa madalas sa pagkakataon, ang linya dito nag-A6 na kapag kinapture yung C4, nag-B5. Tapos Bishop B7, may tempo ng development. Pero dito kakaiba, nag-C6. Kinapture ang C4, nag-B5. Saka gumanon, ano? Queen C2, Bishop B7 develop at nag-Rook D1. Ito pong Rook D1 ay pamigil sa paparating na C5 break na gagawin ng black mamaya. Kasi po pagka ganyan, kakainin lang, syempre, merong kagad pressure sa queen. At nag-Knight BD7, Knight C3, Queen B6. Ayan, okay, na-develop na ni Sindarov lahat ng mga pyesa niya, yung mga tore na lang ang susunod pagka ganyan. At nag-E4, samantalang by principle, to build the center, to control the center, yan po ang gustong i-take advantage dito ni Van Forest dahil wala ng D5 po ng black. At nag-C5, ayun na nga. Yan talaga ang sangkap niyan na pambasag eh. Lagi pong ginagawa yan. At nag-E5, naku po, aggressive variation talaga itong si Van Forest eh. Knight D5, ayon, Bishop G5. At yan naman po ang lumabas na bagong tira sa posisyon na ito. Dahil ang old line na palagi ang ginagawa ay D takes C5. Yan po ang talagang linyado. Theoretical, book line. Pero itong Bishop G5, hindi ko alam kung ito po ay prepared at home ni Van Forest o kinapa niya lang over the board. Meron kasing tumitira ng novelty mga kamatyas. On the spot lang inisip eh. May ganun. Meron naman, prepared kagad sa bahay. Knight B4. Okay, inatake ang queen. Queen B1. O kasi mini-maintain ng queen yung diagonal. Just in case, na-capture din po ng bishop yung bishop sa G5, knight takes G5. May kinalaman po doon eh. May mating attack eh, no? At, ayun, kinain muna yung knight. Obligadong, teka muna. Okay, medyo grabe yung sequence Kinain dito, kain mo na dito. So, nakathreat pa sa queen. Knight takes C5. Okay, nakabitin man ang bishop pero nakabitin din ang tore. Bishop takes E7. Bishop takes rook. Ayun. Queen takes at... Hindi iniwas. Kasi dalawa ang tusok. Dalawa rin pala tusok. Okay, gets ko na. Oo, kasi naisip ko ba't hindi iiwas itong tore para quality up?
in exchange, di ba? O rook a c8, mas iniwas ni Sindarov yung tori niya sa light square. At binawi na po. Pantay na uli, wala nang quality up advantage ang black. Nag knight e4, okay. Itutungtong doon sa d6, oh. Malakas yung knight doon pag nakaposte, mga kamatyas, imagine po. Nag rook d8 muna. Okay, threat muna sa queen. Queen e2. Hindi ba pwedeng ipangharang yun? Pag pinangharang kasi, halimbawa, iposte yung knight doon, may knight b d3. Nagbabadya ng atake sa f2, may atake sa b2, halimbawa kung mag queen d2, ayun, may kuha doon. Kung dito naman pumunta, wait lang po mga kamatyas, pasensya na po. Gusto ko lang busisiin ito. Ganun pa rin, knight takes e5 pa rin. Queen takes e5, may queen takes d6. Okay, lalamang dito ang black. Balik po tayo mga kamatyas. Kaya ginawa na lang ay simpleng ilag, kinain na yung knight, takes with the bishop at nag-knight c6. Ayun. Threat yung pawn sa e4. Rook c1. Ayun. Nag-bad move dito si Banpores. Dapat daw po ang tira ay kain na lang talaga para equal-equal lang. Takes. Pero si Banpores kasi nasa dugo niya talaga mga kamatyas yung umiiwas sa exchange hanggat maaari. Gusto niya mas maraming pyesa, mas maka-atake. Atakador to eh. Parang si Dubob yan eh. Kaya nga kinuha ni Magnus na second yan ng World Championship di ba? Rook C1, tineret ang knight. Sacrifice yung pawn sa E5 Kinain nga ni Sindarov, nag-queen H5. Parang maporma naman. Atake sa knight, may atake sa H7, di ba? Napopormahan ako sa tira niya eh. Pero bad move na naman. Dapat daw ang tira, Bishop G2 lang ang tira. Nagsalita na naman ng robot na si Stockfish. Bishop G2 lang pala eh. Ganun lang. Parang walang dating sa akin. Mas madating pa sa akin to eh. Yun nga lang ang hindi po napansin dito ni Banpores. May F5. May sagot pa lang ganyan. May counter threat pa sa Bishop. Nag-H3 muna. H3 para walang knight G4. At kung kakainin ito, makakapture yung knight sa E5. Medyo punit pa ang pawn structure. Nag-H6. So, timing naman na kailangan na ring depensahan ni Sindarov ang under attack pawn niya sa H7. Nag-Rook C2. Okay, anytime po nakainin ang bishop, may bawi lagi sa knight. Rook C2. Para maiwasan yung Rook D2 na makaka-pressure, makaka-atake sa F2. Queen D4. Tinabihan ang bishop. Naku po, delikading Bishop G2. Pag check, may queen naman. Nakipagsabayan nga. Takes. Kasi one pawn up si Sindarov. One pawn up. Daanin sa lamang sa materialis daanin sa yaman. Ika nga. Pero nag-B4 si Sindarov. Ayan. So, tapos na po ang opening. Tapos na middle game. It's a matter of endgame technique na binad mo ba ng computer ang tira. Dapat daw, knight D3 ang tira. Knight D3 daw mga kamatyas. Grabe yung pagka-robot nun Knight D3. Bakit? Knight D3. Magda Knight B4. May double attack, Pero yung Knight D3, hindi ako masyadong Pero pag Knight D3 kasi kahit paano kasi hindi makaalis ang tore, may threat kagad, Very active yung Knight sa madaling sabi, mga kamatyas. Talagang energetic yon Pero nag B4 Ang tanong, ano threat ng B4? Nag-Rook E2, tineret ang knight. Knight D3 sa kagumanon. So, threat ang pawn B2, F2. Nakipagsabayan na si Banpores. Talagang mainipin, Rook E5. Pawn F5 attack. G6, dinipensahan. Nag-Rook E6, inatake uli. Rook D2. Threat sa pawn B2. Kinain ng pawn G6, kain ng B2. Check. Naku po. Akala ko kakainin na to. Yun, Rook A6, depensa, tapos yun ang kukuntiryahin, yung A7. Nag-Knight D1, ako po, sama. Ng threat Salbahiski, huhulihin ng bishop. Nag-King G1 muna. Knight C3, ayun, huli naman yung pawn A2. Kinain, check, King D6, check ulit, King C5. Talagang pamigay na ni Sindarov na imagine niya, okay, bigay ko na sa'yo yan. Pag nakuha yung pawn A2, ang lapit na ng B-pass pawn. Chumek muna. King B5. At kinain ng H6. Knight E2 check. Talagang grabe yung mga, mga pasakali
Pag kinain to, may ganun ba? Grabe. Ito yung mga complex endgame, ano? Knight E2 check, King H2, kinain na yung pawn sa A2. Ayan na nga po, ayan na nga, malapit na. 3 moves na lang. Bishop D5, good move by Van Forest. Tiniret ang tore para wala ring B3. At nag-rook D2 kung counter threat. Bishop F7. Pinanatili niya na yung bishop nandyan para hindi makatulak yung pawn. At kung aalisin man ang knight, wala pa naman tatama ang mabigat-bigat kapag inalis ito. No? Wala pang tatamaan. Ang layo ng bishop, ang layo ng tore, hindi mahahagip ng knight. Nag-B3 muna. Ay, oo, B3. Ganda nung tira. Pag kinain kasi knight D4, check. Kinain na. Kasi kung hindi po kakainin, talagang ihahatid na yung pawn sa B2, malaking komplikasyon ang mangyayari dito sa puti. Bishop takes, yun nga lang, may discovered check. Ayun. Nagbalik ang alaala sa bakbakang Kasparov at Judith Polgar. Bakit po? Yan, napanood nyo rin sa Netflix, di ba? Sa documentary na naging istorya ni Judith Polgar. Na knight and rook sa side ni Kasparov at rook lang kay Judith Polgar. Hindi naman ganito exactly ang nangyaring position pero alisin nyo po yung pawns, ganun ang halos nangyari. Mamaya po may sasabihin ako sa naalala ni Sindarov on how to play this kind of endgame. Nag-rook H5, ayun, tiniret ang pawn F5, bagay na nagpalaki ng evaluation bar. So, ibig sabihin po, blunderacious ang tira na yan. Ayan. Yung blunderacious po, sarili kong term yon ha. Pero ang tunay po niyan, blunderous. Ang nakalagay pa lang sa diksionaryong Ingles, blunderous. At blunder, blunders. Yung akin, blunderacious. Kay Kamatyas, blunderacious eh. Pasensya na. Pero dapat daw po ang tira ay G4. O yan, para mapanatiling tabla. O equal o. Tignan nyo yung evaluation bar. Halos equal yan. Kailangan kasi mawala yung mga pawns para theoretically drawn endgame. O pero itutulak yan. Siyempre pag kinain-kain. O sabay tulak-tulak kahit ipakain na yung G-pawn eh. O pag nag-F4 naman, rook F6. Halimbawa, gumanon, knight D4, pag kinain nga naman, may knight E2 double, mag-G5. Na dito, yung black king, malayo pa. Samantalang mangiistorbo na, makikihati na ng isip yung G-pass pawn. Makikihati na yan, oh. O pag tsumek dito, kain naman dito. Tabla! Pero, mga kamatyas, sa isang tira lang, nag-rook H5, tineret ang pawn F5, knight D4, dinipensahan. G4, pero iba na pala to, mga kamatsyaso. Iba na pala to. Takbo kagad pala yung king. Kain, takbo. Kasi lalabas tong F-pawn, nakakover pa sa F-file, na makakaistorbo sa black king. O, takbo. King E3, ayan o. Diyan na pupunta o. O, king F1, kasi po dito ang threat, eto kagad, very dangerous. Knight F3, imagine, king H1 and rook H2, matchas. Pag knight F3 check, king F1, rook F2, matchas. Yan na yung paparating. Kaya nag-king F1 muna. Pero ayo, ito na yung sabi ni Sindarov. Naalala niya daw yung game ni Kasparov and Polgar. Na kapag daw yung king nasa baba na ganyan, naalala niya talaga parang kahawig nga mga kamatyas. Nag-knight C2 si Sindarov. Good move. Idea ay magki-king F3, ginawa pang payong yung F-pawn, no? Imbis sa ma-check sana, nakatulong pa sa block yung F-pawn. Kung tatanggalin yan, makakatulong sa puti eh. May pang-istorbo sa king eh. Kaso may pang-cover. Hindi mai-istorbo. Doon na lang pumunta para may check dyan. Tsumek muna, gumanon, and then knight D4 mga kamatyas. Pag tira ng knight D4, covered ang square B3, walang check, may knight. At the same time, hindi na po mapipigilan ang matyas coming. Bakit hindi mapipigilan? Ito na po yung paparating, oh. Check, king H1 and rook H2. Paano kung istorbohin ng check? Pupunta lang po dito. Bakit hindi mapipigilan, coach? Paano kung mag F6? Ito po ang gagawin. Check. Na kapag pumunta dito, knight G3, checking G1, rook G2, matchas talaga. Grabe. Nakakuha pa ng ganong position si Sindarov. Buenas! Ang galing. O, knight E2 check. Pag kinain naman po ng Torian, kain lang ng king. O, hindi naman makakatulak.
Hindi makakatulak. O kasi wala, kakainin na ng tore yan eh. Grabe. Yun ang benepisyo mga kamatsas ng meron tayong theoretical knowledge at meron tayong backup ng mga games, lalo na ng mga legendary. Yan ang sinabi sa akin ng coach ko noon na dapat meron akong mga foundation na alam ng mga games na naaalala. Kaya malaki po ang benepisyo nang nag-aaral din tayo ng mga classical games. Kagaya ni Erigaisi, karamihan daw po ng pundasyon ni Erigaisi nakuha sa mga classical players. Yung mga laro nung araw. Naging pundasyon niya yon. Naaalala niya palagi yung ginawa ni Kasparov, yung ginawa ni Karpov, yung ginawa ni Tal, na kay Erigaisi. Kasi in-interview si Erigaisi noon ng India. Sabi niya mas ang pundasyon niya, naaalala niya yung mga classical games nung araw kumpara sa mga ginagawa ngayon ng computer engine. Pero syempre, hindi pwedeng isang tabi na lang ang computer engine. Talagang kailangan kasama sa pag-aaral ng chess ngayon, computer engine. Pag hindi ka naki-ride on, yari ka. Patay ka kagad sa opening to middle game kasi iba na ngayon ang opening preparation Grabe, napakagaling po no. Second win in a row ang ginawa po dito ni Sindarov. At ito po, no, ang kanilang standing mga kamatsya so far after round number 8. Pakita ko po sa inyo. Ayan si Wesley, panalo kahapon kasi nga tumama na kay Alireza. Bonus round lagi pagka tumama kay Alireza Yun, nakahabol-habol si Wesley. Gumanda-ganda ang kondisyon. Pangatlo na, 4.5 points. Tied sila ni Laban Forest at Sindarov na mula sa number 8, unti-unting umangat mga kamatsas. Itong si Sindarov, di ba? Nako, pag nakondisyon ito, nako, baka mag-champion pa yan Baka mag-champion pa yan pagka yan nakondisyon talaga ng todo. So far, Fabiano Caruana and Vincent Keimer. Ayan, ang 5 points. Pero gabuhok na po yan. Gabuhok na yan, 4.5 na si Wesley, Ayan, mga kamatsas. At ang aabangan nating bakbakan sa round number 9, Vincent Keimer, Van Forest, MBL, Caruana, Giri Pragnananda, Sindarov, Wesley. So, magandang laban ito mamaya, Magandang bakbakan ito. Ayan. So, madadagdag na naman sa history match ni Wesley between Wesley and Sindarov. Abangan natin yan mga kamatsas, no? Maraming salamat po. Sana po natuto kayo dito sa bakbakang inanalyze natin mga kamatsas. At napaka-importante pong mag-aral ng endgame. Ayan, isa po sa aking nire-recommend na mga aralin. Pinag-aralan po namin yan sa intermediate, yung Rook Knight and Rook endgame. Sa intermediate po mga kamatsas. Kasi sa advanced kasi more on Rook and Pawn ending Kasi mga advanced to masters level na yun Pero yung intermediate dyan po namin pinag-aralan yung endgame na yun. Isa sa mga session na nagdaan. Ayan, sa mga gusto pong humabol, gustong mapanood yung mga live sessions nating nakalipas, day number 7 na po sa Tuesday next week. Pero kung gusto nyo humabol, welcome po. Mapapanood nyo yung last mga previous live sessions. Uploaded lang po sa Facebook group. Pag nag-register kayo, lalagay namin kayo sa Facebook group, mapapanood nyo pa rin. At diretso kayo sa Day 7 live on Tuesday next week, mga kamatsas. Ang registration po, nasa comment section below nakapin lang. Kung gusto nyo lamang po, mga kamatsas. No? Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.